Busy na naman si Mama Ella, my friends and friendship. Parati na lang busy. Wala nang ginawa sa araw-araw, kundi always busy. Kaya ngayon, magluluto ako. Ito yung ulo ng tuna na nabili ko kanina, kaya sisigang ko na lang yan. Ito yung pork, iniiwa ko lang ng maliit-liit. Nilagyan ko ng kaunting sugar, paminta, na durog. Friends and friendship, mag-isa na lang ako dito kasi emergency si Cha andoon. Tinawagan nila ng 911 kaya nag-aantay sila doon ng 911. Sana'y okay lang si Cha. Welcome back to my channel, my friends and friendship. Kumusta na kayo dyan? Kung ito, kararating ko lang. Nawala kasi ang ATM card ko. Kaya pumunta kaagad ako sa bank para palitan. Kaya nandun natapos na. Mga 1 hour lang siya, my friends and friendship. Kaya okay na. Ngayon, ako naman ay magluluto ng aming lunch. Hindi pa kami naka-breakfast. Pero magluluto na lang ako ng aming lunch. Ang lulutuin ko ngayon ay ang adobong sitaw. Para madali lang. At mayroon din ako, my friends and friendship, na ulo ng tuna at aking isisigang. Mayroon ako dito. Kanina, my friends and friendship, maaga pa akong umalis. Siguro tagatid kami kay Zoe. Mga 7. Tapos, pumunta ako sa store at bibili nga ng ulam. Pagdating ko sa store, nandun ako sa counter, hinahanap ko yung ATM card ko, ay wala. Hanap ako ng hanap. Mabuti lang may extra card akong credit card. Ayun ang ibinayad ko. Itong wala. Nanga talaga ako. Kaya hinahanap ko, hindi ko nakita dito sa bahay. Kaya dali-dali at hindi ako makabili ng gas. At hindi rin ako makabili kung ano. Dali-dali akong bumalik sa Vallejo, sa Golden One, pero wala naman ang ATM machine nilang tagagawa ng instant card ay wala. Sira. Napunta pa ako ng Lapa, yung kalapit bayan ng Vallejo. Kaya ngayon ako bumalik. Kaya ngayon magluluto ako. Ito yung ulo ng tuna na nabili ko kanina, kaya sisigang ko na lang yan. At ito ay i-adobo ko. Busy na naman si Mama Ella, my friends and friendship. Parati na lang busy. Wala nang ginawa sa araw-araw, kundi always busy. Dali, magigisa muna ako. Po, my friends and friendship, ang sitaw kong i-adobo. Ang mahal ng sitaw. $7 ang pound. Kaya palagay ko ito mga 1 pound o sobra ng kaunti. Kaya gigisa ko dito. Ang sahog ko lang dito, i-adobo ko siya dito sa pork. Iprito-prito ko muna siya ng kaunti ang pork. Ayun. Kaya ito naman ay igigisa ko rin ng kaunti. Ikuha lang ako dito ng kaldero. Ewan ko kung may rice kami dahil kanina may rice. O meron pa. Hindi pa nakapag-breakfast kami. Parati na lang busy. Pagdating wala sana ako, bukas pa ako magbabantay kay Cass. Ako naman ang may problema, ewan ko kung saan ko nilagay ang ATM card ko. Hindi ko matubakan ang hulog. Maghihiwa muna ako, my friends and friendship, ng sibuyas, luya at saka kamatis para dito sa tuna ko. Igigisa ko ng kaunti para medyo mabango-bango. Mabuti kung igisa-gisa siya. Alam naman niyo, my friends and friendship, hindi katulad dyan sa Pilipinas na ang isda natin ay presko. Dito ay babad sa ice. Kaya iba ang lasa ng isda. Parang may malangsa siya. Kaya dinidiskartihan mo na lang para maging masarap ang lasa. Dahil mahal din eh. Ang ulo ng tuna, oo nga pala, medyo sale ang ulo lang ng tuna. Bali, $1.99. Yung marami kasi. Pero nilagyan ko rin ang kanyang laman. Lahat na ay parang na siya, parang $7.
Ito siya, my friends and friendship. Igigisa ko. Ito yung pork. Iniwa ko lang ng maliit-liit. Nilagyan ko ng kaunting sugar, paminta na durog, at saka toyo. Pinapalambot-lambot ko lang ng kaunti. Madali lang naman itong lumambot dahil maliliit lang naman ang hiwa. At pwede ko na itong ihalo. Ayan. Ganon lang, my friends and friendship, pag nag-aadobo ng sitaw. Man tayo dito, my friends and friendship, sa isisigang kong ulo ng tuna. Igigisa ko na lang ito. Halo. Siya, adobo ko lang muna siya. Hindi ko nilagyan ng tubig, suka lang at saka toyo. Ito naman, gigisa ko na itong kamatis. Para madali, sinabay-sabay ko na. Maluto kagad. Ayan. Ito yung buntot. Ayan. Binabat ko siya sa suka para mawala ang lasa at yung titigas. Tinapon ko na yung binabara na suka. Ayan na yung sitaw. Huwag na yung lagyan ng tubig, my friends and friendship. Palulutuin lang siya sa sarili niyang yung toyo at saka kaunting suka. At ito naman ay aking hahaluin. Tapos na maihalo, ay kukuha tayo, my friends and friendship, ng pang-asim. Lagyan natin itong tapos lagyan natin ng tubig. Ulo lang ng ano ito. Nakabili rin ako, my friends and friendship, ng ulo ng salmon. Bukas ko yon lulutuin. Maaga pa kasi ako kanina sa store, kaya may mga bagong hiwa. Ayan. Dagdagan ko pa. Ayan na siya. Kaya ito na siya, my friends and friendship. Kaya titimplahan muna natin. Sarap. 15 minutes later. Ayan na, my friends and friendship, ang adobong sitaw. Ayan. Sarap yan sa kanin. Oh, kukuha lang ako na sa kamain ko na. Masarap. Sarap sa rice. Sarap. Hinaluan ko, my friends and friendship, ng gulay na mustasa. Ayan na siya. Tuna. Pero iba sa atin, my friends and friendship, ang lasa ng isda. Ayan. Kanina, talagang gutom na talaga ako. Ay dumaan ako doon sa may American Canyon. Bumili ako ng Dunkin Donut. Mahal pala ng Dunkin Donut. Ayan, tinira ko kay Zoe. Ang half dozen is $11. Kaubos kagad ako ng dalawa dahil nagugutom na talaga ako. Kaya ito, tatakpan ko muna na. O dyan lang muna. Oo, takpan ko na lang. Kasi baka mamaya maalikabukan. Okay. Si Papa na yon ay hindi pa nakakain ng breakfast. Kumain lang ng isang Dunkin Donuts. Tumawag kasi si Chanel. Nandoon siya, malapit lang dito sa Highway 4. Doon siya nagtabi sa gilid at nahihilo. Kaya pinuntahan nilang tatlo, ang anak niyang si Mikel, si Papa at si JR. Para si Mikel ang magdadrive ng Tesla nilang car at si Papa magdadrive yung sasakyan nila na sinasakyan ngayon papunta doon. Ay, nakapagluto na din ako mabilisan na sinabay-sabay ko lahat. Kaya nagugutom na talaga kami, kaya hindi maiwasan ang mga emergency. Kaya talagang ganon, pagdasal lang natin sa Diyos na maging okay lang lahat. Okay, hindi muna ako magsasaing. At mayroon pa naman kaning kanin. Ayan o. At aantayin ko na lang sila. Lilinisan ko muna yan.
At basta kakahawak-hawak. Ay, madumi. Nanonood ako ng YouTube. Ayan. Linis muna. Bukas na naman ako maglilinis ng kala namin at madumi na naman. Hinahanap namin init at araw ay ito na siya, my friends and friendship. Mainit. Pero okay lang, malamig naman ang ihip ng hangin. Kaya dito ako sa likod, sa backyard. At tumaba yung ano ko, my friends and friendship. Kinultivate ko lang to kahapon. Ayan ayan, malaki na mag-green-green ang kanyang dahon. Tingnan natin doon. Ito sa kabila. Kalat-kalat kasi ito, my friends and friendship. Nagkakaroon na ng talbos ang aking tanglad o lemongrass. At lagyan ko kaya ng abono itong aking kamatis. Kain ako. Halika kain natin, my friends and friendship. Mag-isa na lang ako dito. Kasi emergency si Cha andoon nagtabi sa freeway sa Highway 4 dahil hindi makapag-drive at nahihilo. Talagang matindi talaga ang dating sa kanya ng sipon at ubo. Yun, nahihilo siya at hindi siya makapag-drive. Kaya sinasabi ko ulit, sinundo siya doon, si Papa, si Jazz, saka si Mikel, para si Mikel ang magdadrive ng Tesla at si Papa naman doon sa ni Mikel. At pupuntahan nila si Zoe doon sa Vallejo at susunduin sa school ng 3 o'clock. 2:10 pa lang. Tinawagan nila ng 911 kaya nag-aantay sila doon ng 911 at dadalhin ulit sa hospital si Cha, yung mami ni Zoe. Kaya mag-isa na lang ako ang kakain dito sa aking niluto. Mamaya pa yan sila pagdating nila. Ito yung ulam ko, yung sinigang na tuna. Masarap naman pala. Nilagyan ko lang ito, my friends and friendship, ng ano. Ito yung tuna, Kain na tayo. Tikman ko yung adobo kong sitaw. Ito. Ang sarap. Sarap ng sitaw. Sana okay lang si Chacha. Yun si Chacha, mami ni Zoe, my friends and friendship. Tapos na akong kumain. Nakakalungkot naman na wala ka palang kasama kumakain. Wala rin si Zoe. Ay, nagwo-worried talaga ako, my friends and friendship, sa anak ko kay Chacha. Doon na siya. Sinakay na sa 911, sabi ng apo kong si Mikel. Sana okay lang. Pinakasuot na ako ng pang-summer dahil mainit na ngayon. Pero hindi naman gaanong kainit sa labas at hindi naman malamig. Kaya pag nagsuot ka ng sweater, papawisan ka. Pag inubad mo naman, malamig pero tolerated naman ang lamig. Okay, my friends and friendship. Kaya magliligpit muna ako. Nag-dishwash ako. Umuna ako. Nunood muna tayo ng TV. Nandito na si Mikel. Dumating na din. Ay, Diyos ko. Yeah, that one is put it there because you're gonna eat that after. Mommy's car keys. Yeah. Where's your water? But not a water. Ilagay mo lang dyan. Dumating na si Zoe, my friends and friendship. Naka-iglip ako. Dumating na sila Zoe at saka si Papa Dudes. Ito kumakain na pa lang. Ako naman, merienda na to, my friends and friendship. Ito, avocado. Nakain ko. Sinasawsaw ko sa, ang inuulam ko dito, my friends and friendship, ay yung pulang asukar.
Bala ko kanina, bibili ako ng gagawa ko ng suman. Nakasaba pero bukas na lang. Pupunta ako sa store at gagawa ko ng suman ng kasaba bukas. Gabi na at nakatulog kami, nagising lang kami ngayon. Kaya mag-dinner na kami. Ito yung ulam ko. Ito si Zoe, oh. Ewan ko ano naman ang pumasok sa isip nito. O nakakontodo. And my shoes. Yeah. Okay. Because I'm playing princess. You're playing a princess. Oh, pinaliguan ko. Wala pa yung nanay. Nasa hospital pa rin. Si Papa Dudes nagpaluto ng oatmeal. Hindi daw siya nakapupop. Dahil kaninang umaga ay umalis kasi kami at hindi kami nakauwi agad. Kaya ito nagpaluto ng oatmeal. Ito daw ang kanyang i-dinner ngayon. Ang oatmeal. Dagdagan ko ng water. At ito naman ay akin. Si GR nagsaing ng madami. Hanggang bukas naman ito. Luto na my friends and friendship ang oatmeal. Ganun lang kami dito sa Amerika. Kung ano-ano lang ang aming kinakain, basta makainom gamot. Eh yung ulam pa rin namin ay yung nag-adobo ako ng sitaw at saka yung sinigang na ulo ng tuna. Hindi rin namin naubos kaya yun daw ang ulamin ni Papa, ang sinigang. Lang sa gabi ang kayang kakainin para madaling matunaw. Meron pa kaunti ubusin na. Okay. Ito yung sa akin. At ito lang daw ang kanyang iuulam. Yung tuna. At saka sabaw. Sarap naman ang sabaw lang. Ang kaunting. Initin ko na lang sa microwave. Takpan pa nito milkshake. Hopefully my friends and friendship na si Chanel ay magiging okay dahil maraming test siya ngayon. Dahil nahihilo at ang sakit ng ulo. Noong isang Monday yata yun, dad, no? Noong na 911 din siya dahil tumaas ang BP. Pagdating doon, dahil in pain siya kasi masakit ang ulo, tumaas ang BP. Kaya yun pala, pinalabas nila. Dahil okay na daw, in-inject nila, okay na. After 2 days, ayun, bumalik na naman uli. Kaya, binalik na naman siya na 911 na naman siya kanina. Kaya yun ang sabi doon sa isang hospital na pareho din na pangalan, ang Kaiser, ay bakit nilabas siya nung okay naman daw. Kaya yun nga ang problema. Alis ka dyan, mainit. Soap you want? No. Ayaw niya. Sabi ko gusto niya, ayaw niya. Ang init naman, sobrahan naman. Kaya dadalhin natin doon. Get out there. I know, sleeper. Kuhaan ko siya ng kutsara. Gre? Tell mama. Pinakain ko din yung kanina pa. This sabaw. This sabaw. Tastes good, Zoe. You want the sabaw? Kain na tayo, my friends and friendship. Anong oras na? 6, 7. Ang na rin na. Ano? Kain na tayo? I want to see the friends and friendship. Me. Talk to my friends and friendship. Hi. You wanna taste? No. Check my cell phone. And Mama's eating whatever Dad is. Okay, gawa tayo ng suman bukas. Ha? Gawin ako i-vlog ko. Buka. Mama, why you have to vlog yourself eating? Yeah, so. Namatsura ko na may friends and friendship. Haggard na. Nilamas pa ako nito. Magre-ready ako ng ni Habi for dialysis.
So, are you sure that you don't want this donut? And what do you mean? Did you drop down the donut? Yeah. So you're supposed to put this in the garbage. Next time, can you get me the chocolate sprinkle donut? Yeah, if I can go to Vallejo, I can get it. This one, no? No, I don't like. Try it. Hindi masarap. Masarap ito, oh. Zero sugar daw. Parang natural lang, parang water. Okay. Kakain na din, nabusog na naman. Ay, nako. Nauna na ako matapos kumain, my friends and friendship. At ay, nako. Inumin ko ang last na gamot ko ngayong gabi. Ang vitamins ko at saka yung sa allergy. May maintenance ako, my friends and friendship, na sa allergy yung Montelocas. Kasi may allergy ako, kaya ito, maintenance ko na ito. Kaya inumin ko bago matulog yan, iniinom. Hirapan galing mo. Buong kahapon na ako nabutang. Taon kasi yung kumusod ka. Ay nako, punta man ako ng bathroom. Ang ginagawa ko, my friends and friendship, bago matulog or bago bago tapos ng kumain, ay ito nagre-ready ako sa mga higaan. Nagre-ready ako sa ay papa na kailanganin. At ayos ko. Nagre-ready ako ng mga gamit para sa pagdialysis. At ito yung chamber ng CPAP namin. Nililinis ko to bago ibabalik ulit para gagamitin namin gabi sa CPAP namin. Hugasan at lalagyan ulit ng tubig. Ang sarap ng tulog ko, my friends and friendship, pag may CPAP. Hindi katulad noong dati, pag may CPAP ako, hindi ako makatulog. Sabi ko parang mamamatay ako. Pero nasanay na ako. At hindi rin ako makatulog ngayon kung wala akong CPAP. Sabi kasi ng doktor, dahil pag nakatulog daw ako ay nakanganga at humihilik. Kaya parata ako, my friends and friendship, na nagkaroon ng ubo at saka yung tawag nito, yung sore throat, dahil napapakitsukan ng bakterya kasi nakanganga ako pag matulog. Kaya pag nagsisipap ako, natatakpan ang mouth ko, pero alam nyo, napapansin ko natutuyo pa rin ang bunganga ko at ang lalamunan, dahil kahit may sipap ako, nakanganga pa rin ako matulog. Kaya sabi ng doktor, masyado ko daw sikipan para ito ay hindi magnganga kasi nakanganga ako pag matulog. Kaya parati akong may paos noon dahil ang bacterial infection, viruses ay napapasok habang natutulog ka. Ganon. Kaya yun. At talagang nag-stop breathe talaga ako, my friends and friendship. Talagang hindi talaga ako humihinga. Lagyan ko lang ng tubig. Naka-ready na yan. Ibabalik ko yan doon. Tingnan niyo, my friends and friendship, ang toothpaste ko. Ito talaga ang binili kong toothpaste doon sa Oriental Store, yung parang sa Pilipinas. Bago bumalik doon sa kusina na manood ng TV, inaayos ko muna lahat ang mga pangangailangan ni Papa Dudes at akin, lalo na yung sa dialysis. Pinaplastar ko muna ang lahat doon. Pagising din sa umaga, ganon din. Kusina, tapos kay Papa Dudes, inuuna ko muna ang sarili ko. Naglilinis muna ako ng muka, nagtutubrush bago ako sumabak ulit sa pagre-ready ng mga ang dialysis ni Papa Dudes.
Ganun ang aking kapagising din sa umaga. Ilang oras, pag mag-dialysis kami ng mga 10 or 11, pag 6 o'clock din, naka-alarm ang relo ko. Ay, nag-aalarm ako ng 6 o'clock, gumigising din ako para kay Zoe. At si Zoe ay papasok na sa school. Tapos, ihatid dyan ng apo kong babae, pero sumasama ako para mabilis. Dahil pag traffic, dumadaan kami sa carpool 3 or more or 2 or more. Kaya yun. Dahil pagkagising ko na niya ng 6 o'clock, ayun na. Umpisa na pagkatigis. So, pagbalik rapido na naman ako. Pagbalik ko dito, si Papa Dudes na naman ang aking aayusin. Aalisin ko na ang dialysis. Magbabacuum ako ng kwarto. Mag-ready ng pagkain namin sa breakfast. Maglilinis yung trabaho ko, my friends and friendship. Talagang matindi talaga. Ako, aking inaano. Continuation. Ito, 15, 16. Bali, 17. Or 17 na siya. Yan, sinusulat kasi dito ang mga result ng pag-dialysis niya. Ito ay month ng April. Yan. Parang sa hospital man. Ito ang aking charts. Nire-ready ko na lahat para ready na. Ito yung mga draining bag. Okay. At i-on ko muna yung machine. Ayan. Wala akong problema, my friends and friendship, sa lahat ng mga supply, provided lahat ng insurance. Kaya, every month, may dumadating lang dito ng mga supply. Pati glove, lahat, sanitizer, sabon, lahat-lahat binibigay. Yung mga pang-dressing sa kanyang line, sa kanyang dialysis. Dalawang ganito sa isang gabi ang kayang ginagamit. Kaya ito ang hinuhugas, dalawang malaking ganito. 6 liters sa isang gabi. Pag gising ko yan sa umaga, depende kung anong oras kami nag-start ng dialysis ngayon. Maaga, mapagising ko yan. Pagising namin tapos na ang dialysis niya. Kaya aalisin mo naman, di-dressing ko. Tapos, yun, papunta na kakain. Kung matatapos ang dialysis ng mga 10:30, dahil minsan late na kami mag-dialysis, mga 11 o'clock, ay late din kaming alis ng dialysis sa umaga. Kaya pagising ko kagad yan sa umaga, pag may time kumakain ako, nagkakape na ako dahil pag inantay ko si Papa Dudes ng kung anong oras matapos ang dialysis, sisikmurain ako niyan. Kaya yun, nire-ready ko ngayon para wala na akong gagawin. Okay. Isang ganito ang nauubos niya sa isang gabi. 2 ang laman nito, my friends and friendship. What are you doing? I'm just making I'm just learning how to make paper nails Where? on my iPad. Ah. Oh, you're copying that? Yeah. But you can use different colors like I am.
Oh, yan lang ang mga ginagawa niya. Yung nagdo-drawing, nagkakat, kung ano-ano. Tapos na ang homework niya. At nakapag-study na siya ng kanyang test tomorrow. Kaya kailangang reviewin ko pa bukas ng umaga. Tapos ka na, Papa Dods? Ubusin mo ang pagkain mo. Ililigpit ko muna, my friends and friendship, itong aming mga kinainan. So, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel, is Mama Ella Boholano. Don't forget to hit the notification para lagi kayong ma-updated sa aking mga vlog. Don't forget to like, share, and you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat dyan at always ingat lang ng ating pangatao. Dito lahat ang mga tao, karamihan may mga sakit dahil sa sipon, ubo at lagnat, trangkaso. Uso talaga ito dito ngayon. Minsan nakakaubusan ng gamot sa ubo. May mabuti na lang ako, mayroon akong prescription sa doktor at yung kinukuha ko lang sa isang pharmacy na yun ang prepare ng mga gamot namin. Kaya ako mabuti at medyo umiginat. Hopefully that praying to God na magiging okay na ako dahil mahirap pag may sakit at nag-aalaga din ng may sakit at nag-aalaga ng apo. Ang hirap talaga. Kaya mas mabuting ganito na wala kang naramdaman, wala kang kaunting sipon, basta active ang katawan. Okay, bye-bye. Shout out sa inyong lahat. Ingat kayo guys. I love you everyone. Bye-bye.